Magandang gabi, magandang araw, umaga, ano ba, kung anong oras niyo man panoorin 'to, 'no? So, ngayon, may rereact tayo, 'no? Ito yung video ng exploration ni, anong pangalan niya 'to, ni, Mao They Exist, 'no? So, ito yung sa Centennial Tunnel Exploration, nagambala namin sila. So, yun yung title, no? Nakaka, nakaka interesting yung no, yung title. Nagambala namin. Ano ba yung nagambala nila, no? Hayop ba yan o ano? 'Di ba? So, hindi natin alam. And alam ko ito itong sila Mau, may mga kasama siya. Nakalimutan ko lang yung eksaktong pangalan ng grupo nila. Luzon ba 'yon? Team Luzon. Parang ganon, something like that. So paki-correct na lang ako, Ma'am Mau, kung makakarating sa itong video na to, no. So mga tingnan natin to, no. Panoorin natin. Sabay-sabay natin siyang i-digest. Digest talaga 'yun. Tingnan natin. Ayaw pa mag-play. Teka, ayun. Pumupunta ka daw sa mga ganitong klaseng lugar ay wag na wag kang mag-iingay dahil ayon sa kanila ay maaaring magambala mo ang mga elemento at mga espiritong naninirahan dito. Totoo nga ba ang paalala na ito ng ating mga nakatatanda? Daming paniki. Saan bang lugar tong tunnel na to? Parang maganda siyang puntahan, no? Mao, they exist. Mao ba? Tama naman. Tama naman. May iba pa bang pronunciation yun? Mao. Yan. Team NLP. Ano yun? Hindi ko nabasa yung... Chowking Mix and Match. Lucky Combo! Chow Fan! Halo Halo! Chow Fan! Tingnan natin yung pangalan ng grupo nila. Ikaw. Team North Luzon. Ano? Ang bilis. Ayan. Dandanan natin. Ayan. Talagang hinahabol yun, no? Team North Luzon Sa hindi inaasahang Phantom. pagkakataon Yan ay pala. nagkaroon kami ng mga kasama sa eksplorasyon na ito. Mga bagong kakilala at kaibigan. Ngunit maaaring ito na ang una at huli na makakasama namin ng ilan sa kanila sapagkat isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Medyo malalim to, guys. Tatlo lang daw muna. Ilan ba kayo dyan, ma'am? Ilan kayo lahat? Tatlo lang daw muna sila. Maaga pa, guys, ha. Wala pang ano to. Wait lang, at medyo kailangan natin mag-ingat kasi madulas. Medyo basa kasi ang lupa. Ayan. Medyo mahina yung audio ni ma'am. Dapat ano bang gamit nyo? Cellphone, action cam, ano ba? Dapat may mic kayo or Bluetooth mic or yung lapel, di ba? Para marinig yung sinasabi niya. Well, rinig naman siya. Medyo mahina lang. Meters. Ayan ang pinakabukana niya, ha. Sa kalagitnaan nga, guys, ng tunnel na ito ay kung mapapansin niyo, ayan, oh, naharangan siya ng lupa. Ayan. So nung unang pumunta kami dito, hindi naman siya ganyan katarik, pero ngayon medyo matarik na siya, guys.
Susubukan namin ano yan. Ang nakakatakot lang kasi dito guys, no? May mga ano daw kasi dito, mga cobra. Yun, So yun ang nakakatakot dyan, binabantayan natin cobra. isa pa. Yeah. Dahil baka nga naman bigla tayong anihin ng cobra dito at wala tayong laban sa mga yan. Kaya doble ingat talaga. Ayan, Totoo. medyo Yan ang mataas-taas to ano. guys, oh. Ay, alam ko ang bawal na rin pumatay Ang ng ano tunnel na ngayon, to eh, ay may cobra. haba na 500 meters mula doon sa bukana niya. So, ayan. Akyat na naman tayo. So, kailangan natin mag-ingat. Dahil, ayan. Nung unang pumunta kami dito guys, at nung palabas na kami, dito sa part na to, no? Ayan. Kasama ko dito ulit ngayon si Aya Ghosty Hour at saka si May. Ayan. Maaga pa to guys ha, pero madilim dito sa loob ng tunnel. Since nahaharangan ng liwanag, itong lupa na naipon na to. Ayan guys, oh. Siguro yan yung mga pinamumugaran ng ano, ng mga ahas or cobra. Saglit nga mga kap. Ayusin ko lang ng konti itong mic ko, no? Medyo lumuwag siya, eh. Saglit lang to, no? Hindi ko kasi alam kung baka biglang ano, mawalan tayo ng audio rito. Check. Yo, tuloy natin mga kap, na pasensya na. Kailangan lang talaga nating ayusin yung mic. Sobrang dilim dito guys. So, subukan natin patayin yung ating flashlight. Oo nga, mukhang ano eh. Ayan, oh. Nagpatay pa na. Ang dilim talaga. Ang tatapang yun. Nagpatay pa talaga ng flashlight. Grabe naman yun. Oops, kailangan natin magdahan-dahan. Apaka-creepy ng lugar. Akala ko ano yung parang umaano. May umaagos palang tubig. Ayan, nasa ano na tayo, no? Kalahati na rin ba? Oo. O wala pa? Meron na din. Meron na rin. Ang matindi niyan ano, kung yan pwesto nyo, ay yung pinipwesto nyo yan sa tunnel, eh, kung halimbawang ang taas niyan, eh, ano, tubig, let's say,
lawa, ilog, o kung ano man. Basta may tubig, tapos bumigay, yun ang nakakatakot dun. Kailangan mabilis kayong tumakbo dun. No? Oops, may pumapatak. Ayan, no? Pumapatak siya. Ganyan, natural yan sa mga ganito talaga. No? Oo. Ayan na, medyo nakalayo na rin kami guys sa ano, oh. Medyo nakalayo na rin kami sa Bukana. Ano bang lugar to? Ayan, may mga pumapatak-patak na tubig. But anyway, kahit naman siguro puntahan ko yun, hindi naman ako makakapag-ride dyan ng ano. Natin mo ng gabi. Hindi naman kagaya siya ng ano. Sobrang liwanag dito eh. Hindi siya kagaya ng tawag dun sa tunnel na Cabyang Tunnel na pwede mong daanan talaga. No? Pero wala, curious lang ako sa lugar. Creepy kasi niya. Dami niya ng hukay, no? Pero parang mas madaling dumaan ngayon. No? Oo. Hindi na maganda yung shape ng ano guys, ng lupa dito sa loob. Hindi siya patag dahil hindi namin sure, hindi namin alam kung saan ba nanggagaling tong mga lupa na naiipon dito sa tunnel. Saan kaya nanggagaling yung lupa na to? Baka doon siguro sa pinaka end nito. Siguro pag yan nga, pag umuulan, umaagos. Hindi. Ewan ko kung manghuhula lang ako. Kumbaga, sa tingin ko dyan, ano to usual na nangyayari sa mga tunnel. Malamang merong, since luma na ito, no, malamang may tumesting dyan na, ano, maghukay, thinking na meron silang makukuhang mina o kung ano man. Well, again, ano to lang to, theory ko lang. Tingin ko lang. Kasi isipin mo yung pagkakatambak ng lupa dyan. Parang ano, sadyang dyan inipon. Diba? Kasi kung titingnan mo siya, parang alam mo yung naghukay, sabay pinagtambakan. Dyan nila tinambak talaga. Hindi siya yung parang nadala ng tubig o kung ano man. Kumbaga sa akin, parang sinadya talaga yan. Agos yung ano, sumasabay din sa agos ng tubig yung lupa. Ayan. Ito na yata yung end eh. Subukan na. Pwedeng mangyari yun na sumasabay yung lupa sa agos ng tubig. Pero, kailangan dyan napakalaking tubig. Diba? Kung ganyan kataas na yung lupa. Kasi imposibleng naipon lang siya dyan. So, kumbaga sumama sa tubig, naipon ng maraming taon. Hindi ganyan, para siyang sinadya talaga. Natin. Again, ano lang ako, nanghuhula lang. Theory ko lang yan. Ayan na, ito na nga ata yung end. Ayan na guys, oh. Oh my gosh! Ang daming paniki! Ang daming paniki guys. Yakski. Aya. Dilim. Ang tatapang nyo para pasukin yan. Hala, ba't lalong lumalim to? Ay guys, tingnan nyo. Ano yan? OMG. Ano yan? Ay, akala ko snake. Ano pala yon? Ayan guys, oh. Tingnan niyo yung taas ng lupa ha. Tingnan niyo yung taas ng lupa. Sa pinakailalim niya, yan siguro yung pinaka-original base nito, yung pinaka-original na ano niya. So, ibig sabihin talagang mataas na din yung itinaas ng lupang ito. Oo, Ang taas possible niya, naman. Aya, tingnan mo. Aya, tingnan mo.
Yan siguro yung pinaka ano nito, pinaka base niya. Ang lalim mo, ang taas oh. Galit. Guys, Yan, so, tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. Yan ang pinaka ano niya, ang taas oh. Oo, ayan. Biruin mo yan. Guys, pag dito mismo sa tinutungtungan namin, Ayan, tapos bababa kami diyan, parang 3 tao yung lalim niya. So, ibig sabihin, 3 tao na yung itinaas ng lupa. Dito. Tsaka di ba Ganyan nakalusot- siguro. Nakakalusot tayo dyan nun. Ay, hindi pa to ang pinaka ano yak. Doon para. Hindi pa to ang pinaka end. Try nating lumusot dyan, guys. Wait lang. Tayo Ha. dyan nung last time. Oo. Lulusot kayo? Pero mas lalo kasing lumalim mo. Ang taas niyan, guys, ha. Parang 3 tao yung lalim niya. So hindi ito yung first time na Ayan, may mga napuntahan ganyan, may niya. mga butas-butas na ganyan. Okay. Kaya siguro dahil nga po tumutulo dito sa loob. Feeling ko, eto guys, oh, isa sa pinanggagalingan ng lupa at mga bato na pumapasok dito sa loob is eto. Kasi itong wall nito ay may butas. Ayan, oh. Ayan. Ayan, kaya naiipon din yung lupa dito sa loob. Hindi, ibig sabihin, paano nadadala yung lupa dyan? Tapos nag-i-slide na siya dyan. Naiipon yung lupa. So, yung, paano na iipon yung ano dyan, yung lupa dyan? Kasi yun nga, ang theory ko dyan, yung man-made siya. Parang kusang tinambak ng mga tao dyan. Pwedeng may naghukay, di ba? Tapos dyan na pinagtatambak. Kasi kung ibebe sa kung paano no, nabuo o yung korte niya, tinambak eh. Di ba? Hindi siya yung kagaya ng sinasabi mo na ba inagos or sumabay sa agos ng tubig. Malabo eh. Di ba? Well, again, theory ko lang yun. Di ko pa nga napupuntahan yan eh. Lupa. So, medyo makipot yung daan dito guys, pero subukan nating lumusot. Yeah, try natin ha. Maraming paniki. Uy, mas maraming paniki dito. My gosh. Wait lang. Hindi ako natatakot sa ano pero sa paniki. Subukan natin. Huwag ka na kayo dyan. Subukan lang natin. Oh my God. Hindi pa tayo matatama. Wait, yan nga. Yan. Diyan nanggagaling yung lupa. Ay, ganun. Oo. Ay, ilawa, ano mo nga? Wait lang. Ay, oo ba? Ibig sabihin, delikado na dito. Oo. Ayan. Bibilisan lang natin guys ha. Delikado na dito. Oo. Papasukin niyo talaga yung dulo. Anong ano na oh. Medyo Abay, mainit pa matindi dito. kayo. Kasi wala nang hangin. Talagang ginapang. Sobrang hipot na ang daan na harangan na ng mga bato na galing sa... Grabe. Ano ba yung tunnel na yan dati? Kasi, well, niisip ko lang kasi wala siyang ano eh, wala siyang dulo. Kumbaga, sarado yung dulo niya. Hindi alam kung anong pwedeng mangyari kasi. So, Daanan ba to dati? ipapakita lang namin sa inyo yung pinaka-end nito. So, O tunnel to na may nagkuta dyan? Nagagalit. Ang daming paniki, guys. Init. Medyo mainit ito sa loob. Ano Aya? Hindi, abutin natin yung end. Papakita natin sa kanila. Ay,
painit ng painit. Grabe yung pawas. Mainit na guys dito sa loob dahil wala na nga pong hangin na pumapasok dito. Grabe. Gawa nga nung lupa na nakaharang doon, syempre, wala nang madaanan yung hangin. So kaya doble yung init. Ayan guys. Ito na yung pinaka-end niya. So, ito na yung 500 meters. Ayan. 500 meters na to guys. Mas makipot na talaga. Walang daanan. Alam nyo mga kap kung anong inaabangan ko? Yung sinasabi nilang ano, nagambala nila. Yun yung nasa title eh. Itong ano, makita. Pero ayokong i-forward. Ayan. Kailangan na nating umpo dito. Sarado nga yung dulo. So, nabarahan na. Grabe pawis ko. Oh, look, Aya. Picture kayo. So, saan tayo kukan? Tara. Saan tayo mag-investigate mamaya? Okay. Ayan, 500 meters na to guys. Tayo mag-focus. Ayan. Grabe. Tayo naman ang flashlight. Init. Grabe, imagine mo yun, oh. 1, 2. Ingay nila. Saan tayo bang dating? Ikat ko na tayo. Kaya. Ikat ko na. Wait lang. Sadaanan mo. Ayan guys, isa pa sa napansin namin dito. Tingnan nyo. Nung last time na pumunta kami dito, mataas, hindi naman natos maabot ng ulo to. Naabot din namin yung end nito, pero hindi naman ganito ka. Tingnan nyo guys, oh, halos abot na namin yung pinaka-wall niya. Hindi naman to ganito kataas nun. So, ibig sabihin, talagang tumataas din itong lupa. Kaya, siguro, sooner or later, hindi na to mapapasok ng tao. Kasi, unti-unti na siyang natatabunan. Kaya, kailangan na rin nating, guys, labas na rin tayo dito. Paglabas nga namin ng tunnel, ay unti-unti na rin nagsidatingan ang ilan sa mga riders na ito. Saan pa nagra-ride dyan eh? Pero, At ang ilan sa kanila ay pumasok pa sa loob. ang tanong, anong dinadayo ba talaga dyan? Papa-picture lang, ganon. Okay naman. Since sa Kibyang Tunnel, ganito rin naman, nagpapa-picture. Diba? Pero mas maganda kung maayos yan na, well, hindi naman maayos. Ibig sabihin, kasi ano to eh, technically, historical, ano to eh. Dapat may maglilinis, di ba? Kasi sayang, dinadayo naman eh. Dumadayo naman mga tao, dapat nililinisan, di ba? Inaayos ng konti. Yung mga lupa dun sa loob, di ba? Tinatanggal para kung may gustong pumasok, magpa-picture sa loob. Dapat asikasuhin din ng local government. Ng Sayang eh. Sa pag-alis ng mga riders na ito, dito na mangyayari ang isa sa hindi namin inaasahan. Maaari nga bang nagambala namin sila dahil sa ingay namin o dahil sa ingay na dulot ng mga motor ng mga ito? Ano ba At nangyari? dahil sa pangyayaring ito ay minabuti ng grupo na ito na lisanin na ang lugar. Nahilo? O ano? So guys, yung ibang kasama namin, pinauna namin umuwi kasi hindi na talaga maganda yung pakiramdam ng isa naming kasama. Pero kailangan pa rin namin pumasok dito dahil nga ang pinaka main goal namin dito is to investigate. So, medyo dumidilim na rin. Sama-sama ulit natin itong pasukin guys. And this time, gagamit po kami ng EMF at motion censored ball. Tsaka spirit box. Yun! So, itatry natin itong investigate. Ganito sana.
Meron nga Spirit talagang box? mga entity, Walang ano or ha, mga walang spirit na nag-i-stay cellphone dito app. sa tunnel na to. Samahan nyo kami guys. So yan, kasama namin dyan si Kadalig TV. Yan. What's up guys? So, ngayong gabi, Shoutout Kadalig. Makikialam din ako sa video mo minsan. Huwag mo akong i-strikein or ano. Ano yun? Kadalig TV. Natandaan ko kasi. ay sisimulan na namin ang pag-investigate dito sa loob ng Si Kadalig, ano to eh. Alam ko siya rin yung pinost ni Sir Shaman Tope eh. No? So alam ko pinromoto ni Shaman Tope sa ano sa page niya. Kadalig TV. tunnel. Yan. Let's go. At kasama rin namin dito si Aya Go Si Hour at si Mary Rose. Ayan, subscribe guys. Mag-ano na tayo. Muli kaming babalik sa loob upang imbestigahan ang mga nangyari. Magbabaka sakali kami na sa pamamagitan ng aming mga equipment ay magpaparamdam o magpapakita ng mga senyales sa amin ang mga entity o mga elementong naninirahan dito. So guys, ang pupuntahan namin is yung may malalim na part dun sa may trail. Doon tayo mag-i-investigate. So lalakad ulit kami. Biglang lumakas yung audio ni Sa mga hindi nakakaalam, itong censored ball ay Pag umilaw-ilaw siya. isa sa mga ginagamit ng mga nagko-ghost hunting dahil itong bola na ito ay iilaw lang yan pag nagagalaw siya. So, para sa mga nag-ghost hunting, once na umilaw yan ay isang senyalis yun na may entity na dumaan at nagpaparamdam. Up, kukontra po muna ako. Hindi po sa lahat ng oras, madam. Tama ka naman. Possible na indication siya, pero hindi parate. Di ba? So, bago natin na ma-claim or ma-deklara na paranormal ang pag-ilaw ng motion sensor ball, kailangan ma-eliminate muna natin yung ano, mga yung ibang possibilities niya, like ano, vibration, di ba? O hangin, ano pa? Yung mga maliliit na hayop o insekto na pwedeng magalaw yung motion sensor ball, di ba? Yung mga yon, kung halimbawang wala na yon or lahat na ng possibilities na-eliminate nyo, saka pa pwedeng i-deklara na paranormal yung pag-ilaw niya. No? So yun nga, pero yun nga, maraming possibilities kasi na pwedeng magpa-ilaw sa motion sensor ball. Sa may malawak na butas. Maraming butas. Dito tayo mag-investigate sa may trail. May kasama ba kami dito? Teka. Ano yung gamit mong ano, ma'am? Nga ako yan. Hindi ko alam kung anong spirit box ito. Pero parang ito yung nakita ko sa ano, tawag doon? Sa parang ito yung ganito yung nakita ko sa Shopee. Kung tama ako, ma'am, ito yan, no? Kailangan mong manually ikutin
yung tuner niya. Kasi, kagaya niyan, naka-steady lang siya. So, isang frequency lang yan. Ang paggamit po ng analog radio sa pag-uusant or para gawin siyang spirit box ay kailangan ano siya, anong tawag doon? Mag-sweep siya ng frequency, iba-ibang frequency, 'di ba? So kung naka-steady lang siya, sabihin na natin na kunwari may lumabas diyan or may lumabas. May marinig kayo magsalita yan diyan. Ang big chance is ano lang 'yon, it's either galing yan lang yun sa sa istasyon ng radyo. Pwede, di ba? Or two-way radio na dumaan sa frequency na yan, di ba? Pero kung halimbawang isi-sweep mo yan, habang sinisweep mo may nagsalita or nakabuo ng words, habang manually iniikot mo yung tuner niyan, yun ang ano doon. Pwede. Yun ang masasabing pwede na paranormal. Again, ito hindi ko kasi alam yung gamit ni ma'am na spirit box. Pero kung tama ako na ito yung nasa Shopee at Lazada, ano yan, hindi siya hindi siya automatically na nakakapag-sweep ng ng frequency. So, kailangan mo siyang ikutin manually. Well, yun lang yung sa akin Kasi hindi ko masyadong familiar dun sa Pero parang ito nga yung nakita ko sa Shopee. Sino kasama namin dito? Ilapit mo yung bunganga mo. Ha? Ilapit mo yung bunganga mo. Sino kasama namin dito? Ito nga ito tuner ba 'yon? Ito ba yung tuner na nasa gilid? So kung tuner to, yung iniikot, kailangan mo siyang ikot. Ikot ng mabilis, pagdating sa dulo, ibalik mo uli. Pabalik-balik para makapag-sweep siya ng frequency. Hindi yun naka-steady lang siya sa isang frequency, ma'am. Tumatawa siya. May kasama kami dito? O sige, kung may kasama kami dito ngayon, pailawin mo nga yung EMF namin. Tayo. So yun, may EMF din sila, Tingnan natin kung papalo yung EMF. Kasama kami na. Sobrang ang init mo. Pumalo ba? Di ko nakita. Nung mga oras na ito ay wala kaming nasasagap na kahit na ano. Ni hindi rin pumapalo ang aming EMF. Hindi pumalo. Bakit nagkaganon yung kasama namin kanina? Sino ang nandito? Hindi kami pumunta dito para gambalain kayo. So yun, nag-ads na naman. Again, wala tayong magagawa. Tuloy tayo. Hindi ko alam, pero mainit dito sa loob. Pero nung naramdaman ko na parang may hangin na nanggaling sa part na to, kinuha ko ang EMF at ito, panoorin nyo. Pailawin mo
Saan? Hmm. Ka pa nga? Kapit ka pa. Isahang palo lang yun guys at hindi na naulit. So, isang palo na umabot hanggang dulo, tama ba yan? Isahang palo lang yun guys. Lapit ka pa. Lapit ka pa. Isahang palo lang yun guys at hindi na naulit. Pumipitik naman. Sabihin sa amin, may gusto ka bang ipagawa sa amin? Sinong gusto mong makausap sa... Pumipitik naman yung EMF. Kanina nagparamdam ka sa isa sa kasama namin. Umuwi na sila. Hindi man matibay o konkreto ang aming investigasyon ngayon, naniniwala pa rin ako na hindi man sila magpakita o magparamdam, yes, they exist. Oo naman. Pero sa labas talaga nagkaroon ng mga situation na hindi inaasahan. Pero napakaangas. Hanggang sa susunod na concert. Sa susunod din. Kabanata. Ito, Maudi. So, yun mga kap. Well, ano ba sasabihin ko? Well, yun dun sa nangyari sa kasama nyo, no? Ang theory ko doon ay kung hindi ako nagkakamali, kasama rin siyang pumasok sa loob. Diba? So, kung kasama siya sa loob, at sabi mo nga, ma'am, ay umabot kayo dun sa dulo, well, hindi ko naman napansin. Nandun ba siya sa dulo? Parang nandun, no? Parang siya yung nandun sa nakaakyat kanina dun sa may tumpok ng lupa. So, kung galing siya dun sa dulo, which is sabi mo nga manipis na yung hangin o mahirap nang huminga dahil natatakpan, 'di ba? So possible na pang aso yan. Sorry mga kap. So possible na nakaranas siya ng shortness of air or breath, 'di ba? Ano ba? Basta kinapush siya ng hininga dahil nga sabi mo nga parado halos matakpan na yung buong area ng lupa. So mahihirapan talaga siyang huminga. Ngayon, kung ang nangyari ay sumama ang pakiramdam niya na kumbaga nasa labas na, 'di ba? Nasa labas na. Possible naman na sabihin natin na marami pa rin kasing possibility like gutom. Kung hindi man siya gutom, pwedeng alam mo 'yun, over fatigue. We don't know. Dapat kasi pina-check din sa doctor. Well, I'm not pretty sure kung pina-check niyo siya sa doctor o pagkalabas ng cave. 'Di ba? Kasi kung tutusin sa atin naman, ghost hunter ka man o kumbaga sabihin natin explorer ka lang. Yung ganito na sinusubukan mong mag-investigate ng paranormal. Tutusin ang pagre-relayan pa rin dapat natin is doktor, 'di ba? Oo, sumama yung pakiramdam niya while nag-e-explore kayo dun sa creepy na area. Pero hindi naman kasi wala naman kasi assurance talaga na
dahil sa paranormal kaya sumama yung pakiramdam niya, di ba? So, mas maganda pa rin na ma-check ng doktor. So, kasi ang doktor kasi yung skill nila, pinag-aralan talaga nila yan at proven na yon, diba? Yung mga ginagawa nila na panggagamot, proven na yon na nakakagaling, di ba? Kasi sa paranormal, hindi naman wala pang nakakapaglapag ng konkretong ebidensya. Kaya mahirap pa paniwalaan. Hindi pa proven na totoo naman, totoong may multo, di ba? Pero yung ganong pangyayari na sumama yung pakiramdam dahil sa paranormal, yun ang hindi pa proven, di ba? Uulitin ko, naniniwala ako na may multo, di ba? Pero yung magkasakit or sumama yung pakiramdam ng tao dahil sa multo, doon malakas ang pagdududa ko sa ganun. Di ba? So, may na-miss ba ako? Well, pagdating naman sa video, okay naman yung video. Ayun nga lang, ang napansin ko lang sa video is yung audio. Medyo mahina yung audio. Actually, nakailang adjust ako ng audio. So, hindi ko nga alam kung tama yung pinagagawa ko sa audio kanina. Kasi pag humihina, nilalaksan ko siya ng konti. Hindi naman, although minor lang naman yun. Audio lang naman pero syempre, sa part ng mga nanonood, lalo na may mga maaarte tayong nanonood dyan na sasabihin ng pangit ng audio, hindi ko maintindihan sinasabi mo. Kaya na lang po natin na mag-comment sila. Unang-una, nilagay natin yung video sa public and knowing na meron naman talagang problema like yun nga sa audio which is minor lang naman, improve na lang natin sa susunod na mga video, no? So yun mga kap, no? Maraming salamat sa mga nanood and suportahin natin yung grupo nila, ma'am, yung North Luzon Phantom, tama ba? North Luzon Phantom or NLP, diba? Saka yung kanya-kanya nilang channel, ito si Mau They Exist, diba? Supportahan natin. Kasi yan, kanina yung si brother, si Kadalig TV, supportahan natin sila, no? So, yun mga kap, again, maraming salamat sa mga nanood and kita-kita ulit tayo sa susunod na video.